Good morning, everyone. Our motivational topic for today is about a water bottle. Um, like the label of the water bottle na binibili natin, um, lagi nating iniisip na yung pangalan, yung label na yon ay yung laman ng bote na yon ay malinis. Katulad ng faith natin kay Lord na kung ano yung pinapaniwalaan natin, yun yung dahil sa pagmamahal niya sa atin. Kaya yung mga water bottle, parang ganon yung parang faith natin na kasi yung water nga naniniwala tayo na kaya nga natin iniinom yun kasi malinis yun. Naniniwala tayo na yun ay galing sa spring, sa nature. So, dapat ganun din yung pananampalataya natin kay Lord na yung pananampalataya natin sa Kanya, yung kaya niyang gawin lahat ng bagay na kung ano yung sinasabi sa Biblia at sinusulat at pangako ng Diyos, paniwalaan natin. Kasi kung hindi tayo naniniwala at yung mga pangako niya sa atin ay hindi matutupad yon yung mga bagay na yon kung hindi tayo nananampalataya kasi mayroon tayong doubt. Parang katulad din ng katulad ng water na iniinom natin, yung bottled water, hindi natin iinumin yon kung hindi tayo naniniwala na malinis yon. Hindi tayo magtatakang inumin yun kung alam natin na hindi pala malinis yung pagkakagawa at hindi galing sa kung anumang nakatatak sa na label sa water bottle na yon. So, mapalad yung nagtitiwala sa Diyos. Paano magiging mapalad kung ikaw mismo doubt ka sa pangako ng Panginoon, lalo na nakasulat sa Biblia? Isa sa mga sikreto ng mga taong nagsasaksi sa buhay, yung naniniwala sila na may pangako ang Diyos, kaya lalo silang pinagpapala kasi naniniwala sila sa sinasabi ng Panginoon ayon sa Biblia. Hindi lang sa sabi-sabi kasi kailangan ikaw mismo yung makakita, yung makapagbasa na mismo yung ikaw yung naniniwala na yung binabasa mo na nanampalatayahan mo ay mangyayari, matutupad sa buhay mo kasi sumampalataya ka. Kasi our God ay graceful God. Hindi siya mahirap na Diyos. Kaya dapat lahat ng bagay kaya mong ma-acquire, kaya mong makuha kasi bibigay yun ng Diyos sa'yo kapag once na ikaw, deserve ka na i-bless. Kasi ang blessings, hindi naman yan basta lang sa kayamanan na pera or mga makukuha natin na bagay dito sa mundo. Kasi kapag pinagpapala ka, hindi lang naman yan yung nabibilang na mga bagay na nasa sanlibutan, kundi ito yung mga iba-ibang paraan kung paano niya tayo i-bless, kung paano maging maganda at maayos ang buhay natin. So, kailangan natin kumilos, gumawa, para maging deserve tayo. Deserve tayong pagpalain ng Diyos. So, kailangan nating unawain na para pagpalain tayo ng Panginoon, kailangan nating kumilos din. Magkaroon tayo ng plano sa buhay, may action na ginagawa at effort, sakripisyo. Kasi katulad ng ginawa ng Diyos, nagsakripisyo ka.
kaya pinagpala siya, kaya ang gawa ng ating mga kamay para pagpalain. Kung deserve natin na pagpalain, trabahuhin natin. Hindi basta-basta pagpapalain ng Diyos kung ikaw wala kang ginagawang paraan. So, lahat ng bagay, maniwala tayo na ang Diyos ay ang tagapagbigay ng blessings na sa ginagawa natin. Kaya patuloy tayong kumilos at manampalataya na kayang gawin ng Diyos sa buhay natin. Yung ano man ang ginagawa natin, dapat all glory to God. Maging inspirasyon, maging lahat ng mga ginagawa mo ay dapat iniaalay natin sa Diyos. Kasama ang Diyos, kasama siya sa anumang ginagawa natin, gino-glorify natin siya sa lahat ng mga kilos at gawa natin. So, yun ang purpose natin maging provider, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba, makapag-share tayo. Kasi maraming nangangailangan ng tulong. Maraming deserve na tulungan dahil minsan ginagawa tayong instrumento ng Diyos para makatulong sa iba. Kaya tayo pinagpapala dahil nagiging daluyan lang tayo ng pagpapala ng iba. So, yun yung reason kung bakit anong meron man na meron tayo dahil sa nakikita niyang puso sa atin. So, kapag pinagpapala ka, deserve mo, at meron kang gagawin, meron purpose ang Lord sa'yo, magtiwala ka na ang Diyos ang lahat ng gumagawa ng mga bagay kung bakit ka pinagpapala. If you are blessed, blessed to others.